Ano ginawa nung si Raulong mayor na yan? Pinahuli ako, pinakulong ako. Na itong naghahari-harian dyan sa San Juan. Wala ako sinusulan. Magandang araw mga bay. Kumusta kayong lahat? Kahit saan sulok man kayo ng mundo, palagi po tayong mag-iingat. At higit sa lahat, palagi po tayong maglilinis ng ating bahay para iwas surot at daga. Para hindi tayo matulad sa airport. Okay mga bay, ang pag-usapan natin yun, itong privilege speech, itong speech ni Senador Jinggoy Estrada, yung birada niya sa mayor ng San Juan na si Zamora. Yan ang pag-uusapan natin yun. Pero kung bago ka lang sa ating channel, please subscribe at i-click ang notification bell para palagi kang updated sa bawat ina-upload natin video. Let's go! Okay, itong panunorin natin, saka tayo magbibigay ng reaksyon. Itong speech ni Senador Jinggoy Estrada sa kanyang katunggali sa politika na si Zamora. Katulad nga nung nakarang kaarawan ko, itong nakarang linggo, hindi na po ako naglakas loob na humingi ng permit para magamit yung San Juan Gym. Ako'y dumiretso na lang dun sa PhilOil kung saan ay privado yata umuupa nun, at nakiusap ako kung pwede gamitin yung PhilOil arena. At dun po ako nag-distribute ng mga bigas, dilata para ibigay sa ating mga kababayan San Juan. Ngunit ano po nangyari after that? Nabalitaan siguro ng mga Poncio Pilato dyan sa City Hall. Ultimo yung Pangulo ng Barangay Captain. Sasabihin ko na, yung Barangay Captain ng Barangay Addition Hill, si Herbert Chua. Kinastigo ang mga Barangay Captain kung bakit sila nakipag-cooperate sa pagbibigay ng mga ticket. Imagine, ibibigay na lang yung magbibigay na lang tayo ng tulong dito sa ating mga kababayan. Sa sinabi ni Senador Jinggoy, mukhang hindi naman maganda yata. Hindi maganda yung ginawa. Kung totoo ito hindi maganda ang ginawa ni Mayor ng San Juan. Kung sa politika, away politika, kayo na lang. Pagandahan kayo ng accomplishment, pasikatan kayo ng inyong mga kalugar. Pero sa away nyo, bilang magkatunggali sa politika, hindi nyo dapat inaawayan yung mga mamamayan. Hindi dapat. Pangit naman yung kung idadamay mo kami na nasa kami idadamay mo para sa inyong ambisyon para lang kayo ang masunod, para manatili kayo dyan sa inyong kapangyarihan, di ba? Hindi maganda yan. Para sa akin, hindi maganda yan. Tuloy natin. Sa ating mga kababayan, gusto pang harangin. At nangyari na rin po yan. Nung panahon ng pandemya, nag-distribute lang ako ng bangus. Ano ginawa nung si Raulong mayor na yan? Pinahuli ako, pinakulong ako. Kompleto naman ako, nakasuot ako ng PPE. May social distancing pa. Mamaya-maya nakikita ko may mga mobile car na, mga 5. Tapos nilapitan ako ng chief of police. Senador, pero hindi na ako senador nun. Bakit?
Meron ba akong violate? Pinapahuli ko kayo, pinapaimbita ko kayo na yung ng sekretary ng DILG. Yung sekretary pa rin si Gerald Anyo. Sabi ko, nandun ba si Gerald Anyo sa presinto? Wala po, piniimbita lang ko kayo. Imagine, ito lang pagbibigay ko ng bangus sa panahon ng pandemya na kailangan ng taong bayan ng pagkain. Ipinagkait pa nila. And these products are perishable products that needed to be disposed right away. Kung ito pong mga isla ito pong mga bangus to, galing po sa fish pet ng nanay ko sa Sambales. Nagkataon na nag-harvest. Nagkataon wala naman bibili sa palengke dahil COVID nga, may pandemya. So sabi ng nanay ko, sige, pamigay mo na lang yan sa mga mahirap. So yun ang unang ginawa ko. Tinawag ko yung mga leader natin sa San Juan at pinagbibigyan ko ng bangus. Bigla na lang akong pinahuli itong mayor na ito. At inamin naman niya. Nagpa-press con kagad siya nung ako'y nasa presinto. Kinonfirm niya na pinahuli raw niya ako sa mga pulis dahil marami raw ako violate na protocols, mga safety protocols, health protocols. Hindi naman totoo. May social distancing, nakasuot ako ng gloves o whatever, may face mask, face shield, naka-PPE ako. Wala man akong binaviolate. Diyan mo makikita na itong nag-ahari-harian dyan sa San Juan, wala pong puso yan. Napakawalang yung tao yan. Imagine, ibibigay mo nila sa taong bayan, pagkakait pa nila, porket tulong ko, tulong ni Senator JV, ipagkakait nila, pagbabawal nila. Hindi naman tama yun, pero ako naging mayor, si Senator JV naging mayor. Lahat, pag merong sakuna, lahat ng mga gustong tumulong sa bayan namin, welcome. Wala kami pinagkakait, wala kami pinagbabawal. Ngunit ito, malayo ugali nito. Basta sa kalaban na gustong tumulong, pagbabawal nila. Ganyan ang klase ugali niyan. Yun lamang po, Pinopangulo. Salamat, thank you. At maraming salamat sa paglabas dito. Pero nakakalungkot na gabi, Sir President, ay dapat po sana pag ito'y tulong, kahit kanino pa nang galing, ang magbe-benepisyo naman dito talaga yung mga kababayan natin. No? Basta ito'y makakarating sa kanila. So that's again, as much as possible, I didn't want to talk about San Juan kasi nga, mas lalo po silang ginigipit sa tuwing kami po ay nagsasalita sa nangyayari sa aming bayan. Pero ito medyo glaring na kasi masyado dahil yung tupado, AIX na dapat mapunta sa kanila, kinakaltasan, ang nakukuha pa nila, mas maliit. At ito po experience, ang binanggit ni Senator Jinggoy, pag galing ho sa amin, na ang magbe-benepisyo naman ay mga kababayan namin ay talagang hinaharang at pinagbabawalan. And I'm hoping that with this, ay hindi lang man to parokyal, Your Honor, Mr. President. I hope it does not, it opens the eyes na kailangan magkaroon ng safeguards na hindi na mangyari ito sa ibang lugar din sa ating bansa. Lalo na sa far-flung areas. If can happen right here in Metro Manila, mas lalo pa sa ibang lugar. Kasi nakakatakot po rito, this is cash. We're handling cash. Kinakailangan mo talaga mas mahigpit ang pag-implement nito para masiguro na makarating doon sa tunay na benepisyaryo. Ganid dito sa mga napakaswapang na opisyalis dito sa bayan ng San Juan. Yun lamang po at maraming salamat. Yun. Mukhang hindi nga maganda tingnan kung yun ang pamamalakad ni Zamora sa San Juan. Kasi parang ang gusto nila, sila lang ang mamigay ng tulong sa kanilang mga kababayan. Di ba? Paano naman itong mga parang ang nakikita ko dito yung pagiging mayor ng mga Zamora ay dapat sila lang ang manatili dyan.
Kaya haharangin nila ang harangin itong mga ehersito kung mamigay ng tulong. Gusto nila sirain sa mga tauhan. Hindi naman maganda yun. Pag tulong, dapat lahat dapat huwag pakialaman. Kasi mga mamamayan yan eh. Nasa tao naman yan eh kung sino ang gusto nila kung sakaling may eleksyon. Nasa tao na yan kung sino ang gusto iboto. Huwag natin busalan yung kanilang mga kagustuhan para kumain, tumanggap ng ayuda. Nagtataka pa nga ako eh. Ibig sabihin, mababait pa nga itong magkapatid na to. Kung tutuusin ha, bakit? Senador na sila pero di ba? Hindi sila gumaganti sa ano. Ano bang palag ni Mayor sa senador? Diba? Ano bang palag ni Mayor sa senador? Kung gagawin niya talaga yung gusto ng mga senador na bigyan ng ano, tawag dito, leksyon itong Mayor ng San Juan. Ang totoo sila, ibig sabihin, hindi sila gumaganti, binabaliwala nila yung mga ganyan, dinadaan-daan na lang nila sa media yung mga gusto nila sabihin dahil may respeto pa rin sila sa nakaupo. Diba? Kakalungkot yung mga ganyang politiko na puro sarili lang ang iniisip. Gusto nila maghari sa lugar nila na hindi naman dapat. Dapat ang mangyari kasi dyan, ganun. Diba? Ikaw, Zamora, Ejercito, kung iba pa man, anong ganon dapat yan? Hindi yung gaganon ka, tapos, wala naman nangyayari. Wala naman kasi ngayon nga, dami ko nga naririnig dyan na yung mga rider dyan sa San Juan. Ito, narinig ko lang naman ito sa mga mga rider na nakaganon yung cellphone nila sa motor. Tapos pag nasa San Juan daw sila, bigla na lang may humahalbot ng ganon. Ibig sabihin, nagkalat yung mga snatcher dyan sa San Juan na. Narinig ko lang naman yan. Wala naman akong pero hindi ko naman alam kung sino yung mga tagahablot dyan ng mga cellphone. Para sa akin, dapat wala na dapat away dahil bakit kayo naglilingkod, bakit kayo naging politiko, di ba, para sa bayan? Kasi kung mag-away-away kayo, hindi yun para sa bayan, para yun sa sarili nyo, sa kapakanan nyo.